as morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn, I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you. Guided by grace, strengthened by love, your light leads me from above. Your light leads me from above. Isang bago at punong-puno ng pagpapalang umaga, kaibigan. Ako ang iyong kaibigan, Nar Caranza, na nagsasabing sa mga kaawaan nga ng Panginoon, tayo ay hindi nalipol, sapagkat ang kanyang mga habag ay hindi nauubos. Ang mga yaoy bago tuwing umaga. Purihin ang ating dakilang Diyos, sapagkat gayon na lamang ang pagpapamalas niya ng kanyang dakilang pagmamahal sa atin, na patuloy niya tayong pinahihiram ng buhay, kaya tayo ay nakagising na muli sa araw na ito. At akin pong binabati ang ilan sa ating mga tagapakinig, ang mga sumusubaybay po sa atin pong Facebook page at YouTube channel mula po sa Marinduque, si Loli Pilar ng Marinduque. Ganon din po si Amelia Lanit ng Daet, Camarines Norte. At si Marilo Arevalo ng Bicol. Medyo malalayo po ang mga kaibigan nating sumusubaybay, kaya kami po ay talagang nagpapasalamat na kayo ay gumigising sa ganitong oras ng araw, ng umaga, upang makasama po namin sa atin pong himpilan dito sa AWR 89.1 FM. Kaya binabati din po natin ang atin namang mga tagapakinig sa kanila pong mga radyo dyan po sa Dipakulaw, Aurora, at dyan din po sa Ilagan City, si Rebecca Cabalbal. Ganon din po ang atin namang mga nakikinig sa kanila pong mga radyo sa kanila pong sasakyan habang sila po ay naglalakbay. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay at pagtutunin dito po sa ating himpilan, AWR 89.1 FM. Ito po ang Rise and Reflect, at dito ay pinasisimulan natin ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa ating Panginoong Diyos, pagbabasa ng Kanyang salita at sa pananalangin. At mula nga po sa ang Bible Pinoy Version, itutuloy natin ang ating pagbasa sa Ecclesiastes. Ngayon po ay Kabanatang 8, talatang 2 hanggang 8. Sundin mo ang utos ng hari, kasi sumumpa ka sa Diyos na gagawin mo yon. Huwag mong basta-bastang talikuran ang hari. Huwag kang sumama sa mga kumakalaban sa kanya, kasi pwede niyang gawin sa iyo ang kahit anong gusto niya. Batas ang salita ng hari. Walang makakapagsabi sa kanya ng anong ginagawa mo. Ang taong sumusunod sa hari ay hindi mapapahamak,
at alam ng matalinong tao kung paano at kailan gagawin ang mga bagay-bagay. May panahon at paraan ang lahat ng bagay, pero maraming pasanin ang kailangang tiisin ng tao kasi walang may alam kung anong mangyayari at paano ito mangyayari. Walang taong kayang pigilan ang pagkamatay niya o palitan ang araw nito. Walang makakatakas sa panahon ng gera, at ang masamang tao di maliligtas ng kasamaan niya. Magpasakop sa autoridad. Kung babalikan natin ang talatang 6 ng Ecclesiastes Kabanatang 8, ganito ang sinasabi sa ibang salin. Dahil ang bawat bagay ay may kanya-kanyang tamang oras at pamamaraan ng paggawa, gaano man kabigat ang kinakaharap ng tao. Ang American Revolution ay isang fascinating study. Ito ay isang kahangahangang pag-aaral tungkol sa kung ano ang mangyayari kapag ang tao ay magdesisyon na huwag makinig sa kanilang hari. Ang kwentong ito ay naging maganda ang kinahinatnan. Subalit yon ay nag-iwan ng matinding bahid sa pagiging independent sa kanilang kultura at sa tingin ko maging sa ating mga Filipino, na nagiging dahilan kung bakit ang mga talata sa Biblia na naghihikayat sa pagpapasakop sa otoridad ay partikular na nagiging mahirap. Sinabi ni Solomon sa talatang 2, sundin ang utos ng hari. Sabi ng mangangaral, dahil nanumpa ka sa harap ng Diyos. Bilang karagdagan, binigyan niya ng babala ang kanyang mga mambabasa na huwag magmadaling umalis sa harapan ng hari at tiyak na huwag tumayo para sa isang masamang layunin o huwag lumaban. Sa talatang 3, kahit na wala tayong hari na pinanumpaan natin ang katapatan sa harap ng Diyos, mayroon tayong mga kinikilalang otoridad na dapat matutunan nating magpasakop. Ganyan din ang sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, Kabanatang 13, talatang 1 hanggang 5. Pakinggan mo kaibigan ang sinasabi ni Apostol Pablo. Magpasakop kayong lahat sa mga namumuno sa pamahalaan, sapagkat ang lahat ng pamahalaan ay nagmula sa Diyos at siya ang naglagay sa mga namumuno sa kanilang pwesto. Kaya ang mga lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinalaga ng Diyos, at dahil dito parurusahan niya sila. Ang mga namumuno ay hindi dapat katakutan ng mga gumagawa ng mabuti. Ang dapat matakot sa kanila ay ang mga gumagawa ng masama. Kaya kung nais mo na wala kang ikatakot sa mga namumuno, gawin mo ang mabuti at pupurihin ka pa nila. Sa talatang 4, pero kung gagawa ka ng masama, dapat kang matakot dahil may kapangyarihan silang parusahan ka. At sa talatang 5, kaya magpasakop kayo sa pamahalaan, hindi lang para maiwasan ang parusa, kundi dahil ito ang nararapat gawin, sang-ayon kay Apostol Pablo. This does not mean that every ruler is godly or righteous, but that God in His wisdom allows or establishes governments to maintain order. Ibig sabihin, talagang mayroong mga ruler o mga namumuno na kurap at malulupit. Pero kilalanin natin na sa karunungan ng ating Diyos ay pinahintulutan niya o inalaw niya na ang gobyerno ay ma-establish para magkaroon ng order. Paano nga kung kurap ang mga nasa kapangyarihan? Sabi ni Apostol Pablo, kahit na kung ang nasa kapangyarihan ay kurap, ang prinsipyong ito ay ini-a-apply pa rin. Sapagkat hindi rin sila makakatakas sa pangangasiwa ng Diyos na nagpahintulot na sila ay mailagay sa kapangyarihan, ang ibig sabihin ng Biblia. Pwede pa rin niyang gamitin ang masasamang pinuno, ang mga korap na pinuno para mangyari ang kanyang layunin sa kanyang bayan. Sa kasaysayan ng Israel ay pinahintulutan niya na masakop ng Babylonia ang kanyang bayan upang ituwid ang pagrebelde ng Israel. Ano ang matututunan natin sa payo ni Solomon? Una,
dapat nating seryosohin ang mga otoridad na inilagay ng Diyos hindi lamang sa pamahalaan, kundi maging sa pinagtatrabahuhan, sa tahanan, at sa lugar kung saan tayo naroroon. Mayroong kinikilalang mga tagapanguna. Sa bahay ay magulang o kapatid na nakatatanda. Dapat nating labanan ang hilig natin o ng tao na sumuway o magrebelde. Kabilang dito lalo na ang mga sitwasyon kung saan alam nating hindi maganda ang naging desisyon ng ating boss o ng nasa pamahalaan. Hindi yung maling desisyon ang aking sinasabi o makasalanang pagpapasya, kundi ang ibig kong sabihin ay isang masamang desisyon na marahil ay hindi naging pabor sa iyo. Kikilalanin pa rin ang mga nasa pangangasiwa o otoridad. Pangalawa, seryosohin natin ang babala ni Solomon na huwag tumayo o lumaban para sa masamang layunin. Huwag lumaban, mabuting manindigan sa kung ano ang tama, at maraming Kristiyano sa kasaysayan ang nagdusa kahit hanggang sa kamatayan dahil sa kanilang paninindigan sa pananampalataya. Sila ay na-persecute, pero tiyaking naninindigan ka o tayo para sa isang mabuting layunin at naninindigan ka para sa tamang dahilan. Sa lahat ng bagay, humingi sa Diyos ng karunungan at alalahanin na may tamang panahon at pamamaraan para sa bawat bagay, sang-ayon kay Solomon sa talatang 6. Kaibigan, nahihirapan ka bang magpasakop sa otoridad o sa mga nangunguna sa atin saan man tayo naroon? Ano ang maaari mong gawin upang mas matapat na masunod ang payo ng guro o ni Solomon o ng Biblia sa ating talata ngayon? Para sa iyong reflection, maaari kang mag-comment dyan sa comment section ng atin pong mga Facebook page at YouTube channel. At para naman po sa inyo na mga nakikinig sa radyo, ang atin pong numero na pwede nyo pong tawagan o i-text ang inyong mga reflection ay ang 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-9447-891, 0918-9447-891. Sa ating pagpapatuloy, nais kong ihandog sa inyo ang isang magandang awitin na may pamagat na It Starts With Me na inawit ni Joan Catherine Burillo. Pakinggan po natin ang awiting ito. Is given to us all, a mission for saving the lost. Go make disciples of all nations. Go share the good news of salvation. You are the light of the people that God has chosen. So shine forth with love from our Father above. With all my heart will I do my part. It starts with me, the fulfilling of His call. It starts with me to reach one for His cause, and this gospel of His kingdom shall be preached in all the world, and He will come. It starts with me.
are the light of the world, with a mission for saving the lost, making disciples of all nations, showing to all that Jesus is Lord. It starts with me, the fulfilling of His call. It starts with me to reach one for His cause. And this gospel of His kingdom shall be preached in all the world, and He will come. It starts with me. I am a disciple, discipling for Jesus. We are His disciples, discipling for our Lord. It starts with me, the fulfilling of His call. It starts with me to reach one for His cause. And this gospel of His kingdom shall be preached in all the world, and He will come. Yes, He will come. It starts with me. It starts with me. Maraming salamat, Joan, at purihin ang Panginoon sa mensahe ng awit na iyong inawit. Kaibigan, tayo ngayon ay dadako sa ating pananalangin at nais kong samahan nyo kami sa ating paglapit sa ating Panginoong Diyos. Tayo ay manalangin. Panginoong Diyos, dakilang Ama na nasa langit, wala pong natatago sa iyo. Tinatawag mo kami sa pagtatapat at pagsunod. Kaya humihingi kami ng lakas at tiyaga upang kumilos bilang iyong karapat-dapat na mga alagad o tagasunod sa lahat ng sitwasyon ng aming buhay. Panginoon, tulungan mo kaming matutong gumalang at sumunod sa mga otoridad o sa sino mang nakatataas sa amin, sapagkat ito po ang iyong kalooban. Sa umagang ito akin pong tanging itinataas sa inyo si Fe Alday at Betty Loses sa kanila pong mga kahilingan ng patuloy ninyong pagpapagaling. Inyo pong ipagkaloob sa kanila ang kagalingan na kanila pong ipinananalangin. Akin din pong ipinapakiu sa Panginoon ang pasanin ni Sister Marites Mamuyak. Alalahanin niyo po ang kanyang mga mahal sa buhay, ang kanyang mga anak. Tulungan sila, Panginoon, pagkalooban ng karunungan na nagbubuhat sa inyo, upang sa kanilang mga pagdidesisyon, sa kanilang mga pagpapasya, ang inyo pong kalooban ang masusunod. Tulungan sila, Panginoon, na magkaroon ng matibay na pananampalataya at pananalig sa inyo, upang patuloy po silang makapaglilingkod ng may katapatan. Idinadalangin ko rin po ang iba pa naming mga tagapakinig, mga kaibigan, na may mga personal na mga kahilingan. Alam niyo po ang kanilang kalagayan. Alam niyo po ang kanilang pangangailangan, Panginoon. Tulungan po na matustusan ang mga pangangailangan ito. Tugunin niyo po ang kanilang mga panalangin, sang-ayon po sa inyong kapanahunan at kabutihan. Salamat sa pagdinig sa aming dalangin ngayong umaga, sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Muli, kaibigan, ako po ay nagpapasalamat sa inyong maagang pagising upang subaybayan ang ating palatuntunang Rise and Reflect, at kayo po ay patuloy kong inaanyayahan na sundan ang atin pong inilaang napakagandang pag-aaral ng Biblia na may pamagat na Revelation of Hope. Ito po ay ipagpapatuloy natin mamaya alas 7 ng gabi. Revelation of Hope, inyo pong subaybayan.
Mamayang alas 7 ng gabi, ipagpapatuloy po natin ang natatanging pag-aaral na ito na amin pong inilaan para sa inyo. Ganon din po ay inaanyayahan ko kayo na i-avail ito pong atin pong Bible Study Guide na Explore. Ito po ay napakagandang pag-aaral sa Biblia na mayroon pong 24 lesson available in English and in Tagalog. Isang gabay sa pag-aaral ng Biblia para sa isang makabuluhan at mas masaganang buhay. Ito po yung Explore. Mapapasa inyo po ito kung kayo po ay magko-comment dyan sa comment section ng inyong kompletong pangalan at address. Isama nyo na rin po ang contact number sapagkat mas mabilis po nating naipapadala ang atin pong Bible Study Guide kapag mayroon pong contact numbers. Sa inyo naman po na mga nakikinig, ang atin pong mga numero na pwede nyong i-text para po sa inyong kompletong pangalan at address ay ang 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-9447-891, 0918-9447-891. Kaibigan, sinasaliksik natin ang kasulatan sapagkat iniisip natin na sa mga iyon ay mayroon tayong buhay na walang hanggan. Ako po ang iyong kaibigan, Ner Caranza, at patuloy kayong inaanyayahan na subaybayan ang mga paglilingkod ng 89.1 FM sa mga awit at sa iba't ibang mga programa na amin pong ipagkakaloob sa inyo sa buong maghapong ito. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon sa inyo pong pakikinig. As morning light begins to shine, I seek your word and make it mine. In quiet moments, faith is born. With every breaking of the dawn, rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you, guided by grace, strengthened by love. Your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you, guided by grace, strengthened by love. Your light leads me from above. Your word, my hope, my guiding way. In you I find strength each day. Through trials and fears I trust and rest. In your wisdom I am blessed. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you, guided by grace, strengthened by love. Your light leads me from above. Rise and reflect on promises true. With every dawn I'm renewed by you, guided by grace.